Dad, sabi ko nga po sa inyo, ayoko ng easy way lagi. Gusto ko po yung ako yung aakyat sa ladder. Kaya proud ako sa'yo, nak eh. Pero, it's been 2 years na kasi. You're wasting your time finding the right job for you. How about this, son? Magtrabaho ka na lang as call center agent sa company natin. Then, if the HR decides to promote you, then you're climbing up the ladder by your own. Hindi po ba parang madaya naman yun na nakapasok kagad ako? Madaya pa ba yun? Agent na nga lang binibigay kong position sa'yo. You're overly qualified sa trabahong yun, anak. You're also a graduate from business ad. Also, if makakit ka sa hanggang pinaka-manager ng buong Pilipinas, I'll give you the position of being the CEO. That's actually a good idea, Dad. Sige po, I'll accept your offer. That's my son. Well, bukas start ka na. I'll just ask the HR on the nearest branch to hire you. Or baka mas gusto mo ikaw na lang mag-apply doon mag-isa. Opo, mas gusto ko po mag-apply mag-isa. Okay. Good luck, son. After nung araw na yun, nag-apply kagad ako sa company ng tatay ko. At dun ko siya nakita. Hello po, saan po yung mga mag-a-apply? Fill out ka lang doon, tas pila ka. Thank you po. Habang nag-fill out ako ng application form ko, bigla may humablot ng ballpen na ginagamit ko. Meron nga ako niyan. Excuse me, ginagamit ko pa po siya. I don't care. Mas mahalaga yung pipirmahan ko. Wait, Gwen? Tristan? Anong ginagawa mo dito? Kala ko ba nasa States ka? Well, Tristan, ako lang naman ang regional manager ng GenCorp. So, nagtatrabaho ka dito? Let's just say, ako yung boss sa kumpanyang to. So, ikaw, anong ginagawa mo dito? Teka, application form ba yung finifill out mo? Oo. Bakit? Wala ka pa rin talagang pinagbago. Sabi ko kasi sa'yo dati, isipin mo na kagad future mo eh. Grabe ka naman sa akin. Well, good luck sa pag-apply mo sa pinababa. At huwag ka mag-expect na porkat ex mo ko, ipapapromote kagad kita. Hindi ko naman naisip yun. Pinangungunahan lang kita. Hindi ka pa rin talaga nagbabago. Oh, I've changed. A lot. Let me guess. Dahil yumaman ka. Ano pa ba? Mas mayaman naman ako sa'yo eh. Are you talking about? Bakit? Nanalo ka ba sa loto? Mas mayaman ako sa pagmamahal ng parents ko. I see. So, ikaw din pala. Di ka pa nagbabago. You're still on your parents' side. Bakit? Kailangan ba may sariling bahay at lupa na ako ngayon? Abay, syempre naman. Bulbulin ka na, Tristan. And you're still on your parents' house. Baka isa ka pa nga sa nagsasabi ng, Ma, anong ulam? Grabe. Ang laki nga talaga ng pinagbago mo. Mas naging malala ka pa. Hey, don't blame me na nagsikap ako sa sarili ko. Kaya may karapatan kang laitin ako? Nope. Just proving my point lang naman na tama lang na iniwan kita para sa career ko. Alam mo, kung alam mo lang na... Never mind. May trabaho pa akong applyan. Wala akong time para patulan niyang katulad mo. Yeah, sure. Good luck with that. 2 years ko na siyang di nakikita. Pero sa loob lang ng 5 minuto namin pag-uusap, alam ko na kagad na hindi na siya yung babaeng nakilala ko at minahal ko noon. Pero deep inside, proud ako sa kanya na nakamit niya na yung mga pangarap niya. Good morning po. May I ask if this is Tristan? Po, si Tristan po ito. Ay, hello po sir. Regarding lang po sa application na ina-applyan niyo po dito sa GenCorp. Yes po. Ano po yung update? May final interview na lang po kayo sa management. Ask ko lang po if available po kayo sa Tuesday. Tuesday? Yep, that will do. Pero
may ask lang po ako. Sige po, sir. Ano po yun? Bakit kailangan pa po ng interview sa management? Curious lang po kasi ako since agent lang naman po yung na-applyan ko. Di po ba yun yung pinakamababang position sa company? Actually, sir, di ko rin po alam eh. Usually po sa agents po, wala na pong final interview. Pero dito po kasi sa file nyo, nakasulat na kontakin ko daw po and sabihin sa applicant na may final interview po sa management. Mukhang alam ko na kung sino yung tinutukoy ng management nito. Hindi naman si Dad magpapatawag sa akin. Kasi kung si Dad to, kakausapin na lang ako nun sa personal. Sige po ma'am. I understand naman po. Bale, Tuesday po yung final interview ko po, no? Yes po, sir. Sige, noted. I'll be there on Tuesday. Thank you. Sige po, sir. Thank you din po. Have a nice day. Ito na nga ba sinasabi ko eh. Halata na kagad na si Gwen yung nagpatawag sa akin dito. Pumunta ako na mas maaga sa company building since may meeting si Dad doon. At mas maaga yung meeting niya kaysa sa akin. Bumabay ako sa kotse niya pero bumaba din ako malayo sa building. Baka kasi may makakita sa akin na sumasabay sa CEO ng company. Excuse me po. Andito po ako for final interview. Sir Tristan po ba? Yes po. Okay po. By the way, ako po pala yung nakausap niya sa nakaraan. Ako nga po pala si Emily. Bakit siya biglang nagpakilala? Nakita niya ba ako nabubaba sa kotse ni Dad? Pero nung nakating naman ako dito, nandito na siya. Imposible naman kasi magpakilala siya sa akin hindi pa naman ako tatanggap sa kumpanya. Nice to meet you too, Marie. This way po pala. Bale, dun po sa brown na pinto kayo papasok. Knockwise lang po, then pasok na po kayo. Sige po. Thank you po. Sir, wag na po kayong magpo sa akin. Emily na lang. Sige. Thank you, Marie. Parang may nasisense akong kakaiba. Andito na pala yung applicant natin. Please sit down. Pumasok ako nun sa office at may isang upuan sa gitna habang tatlo silang nasa harapan ko. Dalawa silang babae kabilang si Gwen habang may isang lalaki naman nakatabi rin ni Gwen. At di ko nakilala yung dalawa niyang katabi. I'll introduce ourselves. Yung katabi kong babae, siya si Olivia. Siya yung sekretary ko. Habang yung katabi ko naman na lalaki, siya si Raul. Siya lang magsusulat ng notes para sa interview mo. Habang ina-explain niya sa akin yung mga katabi niya, nakatingin sa akin yung dalawa mula ulo ko hanggang paa.